Disclaimer: ang kwentong ito ay hanggo sa mga salaysay ng mga lokal sa probinsya at itinuring na isang true story ayon sa paniniwala ng mga nakasaksi. Bagamat may mga bahagi na maaaring inangkop para sa mas makatotohanang pagsasalaysay, layunin nitong maghatid ng babala, aliw, at aral tungkol sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari sa ating paligid. Hindi ito para sa mga bata, buntis, o madaling matakot. Ang mga tauhan, lugar, at ilang tagpo ay maaaring bahagyang binago upang mapangalagaan ang pagkakakilanlan ng mga totoong sangkot. Read or listen at your own risk. Sa isang liblib na bahagi ng kabundukan sa gitna ng Samar at Leyte, naroon ang isang pampublikong paaralan na hindi mo basta-basta makikita sa mapa, isang paaralang napapalibutan ng kagubatan, mga bangin, at masukal na damuhan. Hindi ito matatagpuan gamit ang Google Maps, at kahit ang ilang opisyal mula sa Department of Education ay hindi alam na umiiral pa ito. Ang tanging palatandaan nito ay ang isang lumang karatula na may kupas na sulat, San Martin Elementary School. Ako si Clara, 28 taong gulang na guro, at dito ko unang naranasan ang pinakakakaibang yugto ng aking buhay, isang karanasang babalikan ko sa alaala sa tuwing ako'y mag-isa, isang karanasang hindi ko malilimutan. Mahirap marating bago makarating sa San Martin. Kailangan munang sumakay ng habal-habal ng halos 1 oras mula sa huling barangay, tapos ay maglakad paakyat sa bundok ng halos 45 minuto. Walang signal ng cellphone sa lugar, at ang kuryente ay galing lamang sa solar panel na minsan gumagana, kadalasan ay hindi. Ilang beses ko nang naisip na umalis at humiling ng transfer, pero may kung anong humihila sa akin na manatili. May mga 50 estudyante mula grade 1 hanggang grade 6. Marami sa kanila ay naglalakad araw-araw mula sa kabilang bundok, basang-basa sa ulan, pero pursigidong makapasok. Karamihan sa kanila ay nakatsinelas lang, walang baon, pero may ngiting abot hanggang tenga. Ang mga kapwa ko guro ay sina Ma'am Rose, ang head teacher na halos 30 anyos na sa serbisyo, at si Sir Melvin, isang masayahing bagong guro na mahilig magkwento ng kababalaghan. Isang luma at payak na paaralan, 3 silid-aralan lamang ang mayroon sa aming paaralan. Ang isa ay para sa grade 1 at 2, ang pangalawa ay para sa grade 3 at 4, at ang huli ay para sa grade 5 at 6. Wala kaming sariling klinik at ang SIA ay gawa sa yerot kahoy. Kapag umuulan, kailangan naming ilipat ang klase sa silong ng munting silid-aklatan. Ang silid-aklatan na yon ay hindi na halos ginagamit. Punito ng alikabok at ang ilan sa mga libro ay mga babasahing pang-negatibo, 1,970 pa. May isang lumang kabinet doon na lagi naming isinasara, may kakaibang amoy kasi sa loob, parang bulok na halaman at langis. Walang gustong gumamit ng silid na yon kapag hapon na. Mga kwento ng matatanda ayon kay Ma'am Rose, minsan ang pinasok ng isang babae, ang paaralan namin, dekada 80 pa. Minsan daw ito nagpapanggap bilang guro, pero mayat-maya ay nawawala. May mga batang nagsusumbong na may babaeng puti ang damit na bumubulong sa kanila. Pero nang imbestigahan, wala namang ganong guro sa talaan. Tila ba sinadyang kalimutan ng mga tao ang pangyayaring iyon? Ganyan talaga dito, sabi ni Mang Simeon, ang matandang janitor ng paaralan. May mga bagay na di mo na lang dapat pakialaman. Manahimik ka, ituloy mo ang pagtuturo mo, at huwag kang lalampas sa orasyon ng alas 5. Isa yon sa mga babala, huwag kailanman magpaiwan sa paaralan matapos ang alas 5 ng hapon. Simula ng kakaiba isang araw, may kakaibang pangyayari. May usok na tila bumalot sa buong paaralan kahit tirik ang araw. Ramdam ng lahat ang lamig at may amoy na parang pinagsamang kandila at bulaklak sa burol. Akala ko ay guni-guni lang, ngunit lahat ng estudyante sa aking klase ay tila nawalan ng sigla. Parang may biglang bumigat sa paligid. Ito na naman, bulong ni Sir Melvin habang nakatanaw sa bintana. Tinanong ko siya kung anong ibig niyang sabihin, pero tumango lang siya at iniwas ang tingin. May nakatingin kinagabihan, habang nag-aayos ako ng lesson plan sa aking silid, naramdaman kong parang may nakasilip sa bintana. Dumungaw ako pero wala namang tao. Binuksan ko ang pinto at sinipat ang paligid, madilim, tahimik, at ang tanging maririnig ay ang huni ng kuliglig. Pero habang paakyat ako sa hagdan, para bang may mga yapak sa likuran ko. Mabilis. Mahina. Tuloy-tuloy. Pagharap ko, wala. Pero mula noon, parang may sumusunod na sa akin. Sa klase, pakiramdam ko'y may nakatayo sa likod ko. May mga pagkakataong ang mga batang babae sa klase ko ay biglang napapaiyak, sabay sabing si Ma'am Elina po ba yun?
Pero wala kaming gurong Elina sa aming paaralan. Isang Lunes ng umaga, maaga akong dumating sa paaralan para maghanda ng mga visual aids. Maputik ang daan dahil halos 2 araw na umuulan. Sa likod ng makapal na ulap, tila bumababa ang hamog mula sa bundok. Tahimik ang buong kapaligiran, parang may humihinga pero walang buhay. Ang mga ibon ay hindi nag-ingay gaya ng dati. Habang nag-aayos ako ng upuan sa loob ng silid-aralan, may narinig akong kaluskos mula sa labas ng bintana. Akala ko ay si Mang Simeon lang iyon, ang janitor, kaya hindi ko pinansin. Ngunit maya-maya pa'y may boses na tumawag sa akin, "Magandang umaga po." "Ako po si Ma'am Elina." Pagharap ko, nakita ko ang isang babae, payat, maputlang-maputla ang balat na tila di pa naarawan. Mahaba ang kanyang itim na buhok, pantay-pantay ang hiwa ng bangs. Nakasapatos siya na kulay puti, pero kapansin-pansin na kahit putikan ang paligid, ni kapirasong dumi ay wala sa kanyang mga paa. Ang suot niyang blouse at palda ay parang hindi nababasa sa ambon. Napakunot ang noo ko. Hindi ako inabisuhan na may bagong guro kaming darating. "Ako po ang ipinalit kay Ma'am Teresa," dagdag pa niya habang palapit. "Naipadala na po ang aking papel sa distrito. Ako na po ang pansamantalang hahawak ng grade 3. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ang totoo, si Ma'am Teresa ay nakabakasyon lang dahil nag-leave sa panganganak. Wala namang sinabing kapalit siya. Pero bago pa ako makasagot, dumating si Ma'am Rose na tila hindi rin komportable sa kanyang presensya. Walang talaan pagkatapos ng klase, agad kaming nagtungo ni Ma'am Rose sa faculty room at tinanong ang pangalan ni Ma'am Elina sa district registry gamit ang tablet na may offline copy ng mga nakatalang guro sa buong division. Wala. Ni hindi lumabas ang pangalang Elina Alvarez na siyang isinulat niya sa attendance log, "Baka bagong hire?" tanong ko. Kung bagong hire, dapat may orientation muna. Walang kahit anong memo na nagsabing may papalit kay Ma'am Teresa, sagot ni Ma'am Rose habang namumutla. Nagpa siya kaming obserbahan muna siya. Ayaw naming agad husgahan. Baka nga may aberya lang sa papeles. Pero habang tumatagal ang araw, mas lalo naming nararamdaman ang kakaiba kay Ma'am Elina. Isang presensyang nagpapalamig sa tuwing dadaan siya sa pasilyo, biglang lumalamig ang paligid, parang may dalang hamog. Ang mga estudyante sa kanyang klase, na dating masigla, ay naging tahimik, parang takot magsalita. Ayon kay Sir Melvin, may estudyanteng umuwi ng umiiyak at ayaw nang pumasok, dahil daw si Ma'am Elina ay may dalang itim na alaga na nakikita lang tuwing madaling araw. "Anong klaseng alaga?" tanong ko. "Hindi daw hayop. Para raw anino na may buntot. At lumalabas lang kapag tulog na ang lahat," sagot ni Sir Melvin na parang ayaw nang ulitin ang sinabi. Sa bawat araw na lumilipas, parami ang mga batang nagkakasakit ng walang dahilan, lagnat, ubo, masakit ang tiyan, pero pagdating sa health center sa bayan, normal ang findings. Iba't ibang estudyante, parehong sintomas. Laging nakamasid sa isang klase, habang pinagmamasdan ko ang mga bata, habang kumakanta ng pambansang awit, napansin kong may isang batang lalaki sa grade 4 na nanginginig. Lumapit ako at tinanong siya kung ayos lang siya. Nanginginig ang kanyang labi nang sumagot, "Nandyan siya, ma'am, nasa likod nyo," napalingon ako. Wala. Pero ang mga mata ng bata ay hindi nagsisinungaling. Nagpa siya akong tumingin sa likod, sa labas ng silid. Sa kalayuan ng bintana, may isang aninong babae ang nakatayo. Sa oras na yon, alam kong hindi na ito normal. Pag-imbestiga sa kanyang pinagmulan ng gabing iyon, muling bumisita si Ma'am Rose sa bahay ko. Bitbit niya ang isang lumang folder, mga dating report tungkol sa mga gurong dumadaan sa San Martin Elementary. "Ano to?" tanong ko. "Mga tala ng mga guro rito mula pa 1,980, sagot niya. "At tingnan mo to." Ipinakita niya sa akin ang isang lumang larawan, grupo ng mga guro noong 1983. Isa sa mga babae sa litrato ay kamukhang-kamukha ni Ma'am Elina. Parehong mukha, parehong gupit, parehong kutis. "Imposible to," sabi ko. "Kung siya nga ito, di halos 40 taon na siyang guro. Pero parang 20 lang ang itsura niya." Tumango si Ma'am Rose. Sabi ng matatanda dito, may babaeng guro raw noon na naglaho matapos ang serye ng pagkawala ng mga estudyante. Walang bangkay na nahanap. Wala ring pamilya na naghanap sa kanya. Parang bula siyang nawala, ang munting altar sa silid-aklatan kinabukasan, sinadyang hindi pumasok si Ma'am Elina.
Ayon sa bata, nagpaalam daw siyang mag-aasikaso ng mga dokumento. Sa oras na yon, sinamantala naming pumasok sa silid-aklatan na bihira ng binubuksan. Sa pinakaloob, sa likod ng lumang kabinet, may natagpuan kaming lumang altar. May kandilang sunog ang dulo, tuyong dahon ng sambong, at isang retasong puting tela na may mansa ng dugo. Nakaipit doon ang isang papel, may nakasulat, isinumpa akong magbantay sa mga kaluluwang naligaw. Hindi kami nagkatinginan ni Ma'am Rose. Pareho kaming nanlamig. At sa paglalakad namin palabas, napalingon ako sa bintana. May babaeng nakatingin sa amin mula sa kakahuyan. Pagkatapos naming matuklasan ang altar sa silid-aklatan, nagsimula ng mangibabaw ang kaba sa bawat sulok ng paaralan. Hindi na ito basta hinala lang. Ang presensyang dati parang malamig na hangin lamang ay unti-unti nang nagiging hayag, parang may nanonood, sumusunod, at nagmamasid sa bawat galaw namin. Ibang klase si Ma'am Elina, bumalik si Ma'am Elina kinabukasan na parang walang nangyari. Suot niya na naman ang kanyang puting blouse at palda, kasing linis pa rin ang dati kahit maputik ang paligid. Ang mga bata, imbes na masaya sa pagbalik niya, ay tila nanginginig, ayaw tumingin sa kanya, at ang ilan ay pilit na pinapakiusap sa magulang na huwag na silang papasukin. Ma'am Clara, ayoko na pong pumasok. May masama po kay Ma'am Elina, sabi ng isa kong estudyante, si Aljon, grade 3. Anong ibig mong sabihin, tanong ko. Hindi po siya tao, bulong niya habang umiiyak. Kinilabutan ako. Hindi na ito biru-biruan lang. Ang mga bata mismo, na kadalasan ay inosente at walang mali siya, ay ramdam ang kakaibang presensya. At may mga detalye silang ibinibigay na hindi maaaring basta-basta nilang maisip lang. Mga kwento ng mga bata, isa-isang lumapit sa akin ang ilang estudyante, hindi sabay-sabay, hindi magkakakilala sa labas ng klase, pero pare-pareho ang sinasabi, Ma'am, bakit po hindi nagkakain si Ma'am Elina kahit tanghalian? Ma'am, nakita ko po siya sa siya na nakatayo lang, tapos walang refleksyon sa salamin. Ma'am, nanaginip po ako kagabi. May babaeng nakaputi, tinatawag ako. Pareho po sila ng mukha ni Ma'am Elina. Isa sa mga bata, si Bea, grade 5, ang nagsabi ng nakakakilabot, may mata po siya sa likod ng ulo. Akala ko'y biro o guni-guni ng isang batang takot. Pero napansin namin ni Ma'am Rose habang papalabas si Ma'am Elina ng silid na panay ang suklay niya sa batok. Parang may tinatakpan o itinatago. Mga insidente sa klase isang araw, habang nagtuturo si Ma'am Elina sa grade 3, may estudyanteng bigla na lang hinimatay. Wala naman siyang sakit. Hindi pa siya nag-aalmusal daw, ayon sa kanyang kaklase. Dinala namin siya sa klinik at habang pinapahiga, nagsalita siya ng pabulong, maitim po. May buntot. Hinahaplos po ulo ko habang natutulog ako. Si Ma'am Elina po yun. Hindi iyon ang unang pagkakataon. May batang nagsuka ng itim na likido. Isa naman ay nagising sa klase na parang nahihirapang huminga. Lahat ng insidente, pareho ng reaksyon, takot, pagkabigla, at nababanggit ang pangalan ni Ma'am Elina. Ang pinaka-nakakagimbal ay nang marinig ko mula sa silid niya ang tila huni ng ibon, ngunit hindi ito tunog ng hayop. Tunog iyon ng isang nilalang na may galit, nagingit-ngit, parang bumubulong ng mga salitang hindi Tagalog, hindi Bisaya, isang wika na hindi ko pa narinig kailanman. Sa likod ng oras ng klase minsan, naiwan akong mag-isa para mag-check ng test papers sa hapon. Dumaan si Ma'am Elina at mumiti. Wala akong maisagot kundi tango. Habang nakatalikod ako, naramdaman ko ang malamig na hangin sa batok ko, parang may dumaang anino. Pagharap ko, wala na siya. Sa pintuan, may naiwan na maliliit na bakas ng paa, hindi paa ng tao. Maliit, mahaba, at may tila matulis na kuko. Hindi ito basta-bastang footprint. At ang sahig. Wala namang bas, ngunit parang may bakas ng dugo. Lumapit si Sir Melvin at sinabing, alam mo ba kung anong meron sa pagitan ng alas 3 hanggang alas 5 ng hapon? Umiling ako. Sabi ng matatanda, yan daw ang oras kung saan nagsisimula ng gumalaw ang hindi dapat nakikita ng tao. At si Ma'am Elina, hindi mo ba napapansin? Palagi siyang bumababa ng bundok bago mag-alas 6, walang kuryente, pero may liwanag isang gabi. Nagpaiwan kami ni na Ma'am Rose at Sir Melvin para ayusin ang mga sira sa silid-aklatan. Walang buwan. Walang kuryente. Pero habang nasa loob kami ng aklatan, bigla kaming nabulagan ng matinding liwanag mula sa silid ni Ma'am Elina. Walang solar panel doon. Walang ilaw na naka-install.
Ngunit may puting liwanag na kumukutitap. Tahimik kaming lumapit. Hindi kami lumapit ng direkta, kundi sumilip mula sa awang ng bintana. Ang aming nakita, isang babae na nakatayo sa gitna ng silid. Hubot-hubad pero hindi tao ang anyo. Ang katawan ay manipis, tila papel, at ang balat ay parang hinulmang putik. Ang kanyang mukha, doble, may isa sa harap at may isa sa batok. Tumingin siya bigla sa direksyon namin. Sabay-sabay kaming napaatras, bumalik sa aklatan, at nilock ang pinto. Hindi kami nakatulog ng gabing iyon. Huling paalala ng matanda kinabukasan, bumisita si Mang Simeon sa faculty room. Matanda na siya, hindi na raw sana dapat pumapasok, pero may nais daw siyang sabihin. Sino mang nilalang na hindi napapagod, hindi nagpapahinga, at hindi humihinga, hindi yan galing sa mundong ito. Matagal na siyang dumadalaw dito. Tuwing may bagong guro. Tuwing may bagong bata. At tuwing may altar na muling binubuksan. Tinuro niya ang bandang silid aklatan. Kung binuksan niyo yon, inanyayahan niyo na siya. Hindi kami makapagsalita. At sa labas ng bintana ng faculty room, nakita naming muli si Ma'am Elena. Nakatayo lang. Nakangiti. Pero ang kanyang mga mata, itim na itim, parang walang kaluluwa. Habang lumilipas ang mga araw, lalong lumalalim ang kuryosidad ng mga estudyante kay Ginang Celestina. Isa siyang guro na bihirang makipag-usap sa iba, ngunit tuwing siya ay nagtuturo, tila ba may kakaibang kapangyarihan sa kanyang tinig. Nakikinig ang lahat, hindi dahil sa takot, kundi sa parabang nakahipnotismo silang lahat sa kanyang mga salita. Isa sa mga unang nakapansin ng kakaibang kilos niya ay si Lena, isang matalinong estudyanteng kilala sa pagiging mausisa. Sa umpisa ay simpleng tanong lamang ang iniisip ni Lena, bakit parang hindi tumatanda si Ma'am Celestina? Sa dami ng taon na lumipas simula nang una siyang makita, wala ni katiting na pagbabago sa kanyang itsura. Ganun pa rin ang kinis ng balat, ang ningning ng mata, at ang maamong mukha, para bang larawang hindi tinatablan ng panahon. Minsan, habang palihim siyang nagmamasid sa kanilang guro sa likod ng bintana ng silid-aralan, nakita niyang may kakaibang ginagawa si Ginang Celestina sa kanyang mesa. May inilalabas itong tila pulbos na kulay abo na binubudbod sa isang maliit na kahon, habang may binubulong na hindi maunawaan ni Lena. Hindi ito Latin, hindi rin Kastila. Isa itong matandang wika na tila may buhay ang bawat pantig. Pagkatapos ng araw na yon, nagsimula ng managinip si Lena. Sa kanyang panaginip, lumilitaw si Ginang Celestina sa gitna ng kabubatan, may hawak na itim na kandila, at sa kanyang harapan ay may bilog na iginuhit gamit ang dugo. Dito siya ginising ng kanyang kaba. Sa kabila ng kanyang takot, ikinuwento ni Lena ang lahat sa kanyang matalik na kaibigang si Mara. Sa kanilang pag-uusap, napagdesisyonan nilang alamin pa ang higit pa tungkol sa pinagmulan ni Ma'am Celestina. Pinuntahan nila ang matandang librarian ng paaralan, si Aling Cora, na nagtrabaho na raw doon mula pa noong dekada 70. Nang tanungin nila kung kilala niya si Ma'am Celestina, saglit na natahimik si Aling Cora. Tila ba may iniisip kung dapat ba niya itong ikwento. Ngunit sa huli, mahinang bulong ang kanyang naging sagot, "Anak, ang ginang na yan matagal na siyang guro dito. Masyado na siyang matagal. Mas matagal pa sa dapat." Hindi sila agad naniwala hanggang sa ipakita ni Aling Cora ang isang lumang larawan mula sa mga lumipas na dekada. Doon, nakita nila si Ma'am Celestina, suot ang parehong estilo ng pananamit at may parehong anyo, kasama ang mga estudyante noong 1985. Ngunit heto siya, 2025 na at hindi nagbago kahit kaunti. Walang puting buhok, walang kulubot, walang bakas ng pag-edad. Habang lumalalim ang gabi, mas ramdam nila ang tensyon sa paligid. May mga kwento na ring nagsimulang lumutang mula sa ibang estudyante. Isang batang nawala matapos magpaiwan sa classroom ni Ma'am Celestina, isa pang estudyanteng biglang nagkasakit matapos mapagalitan sa harap ng klase, at may isa pa raw na nakita siyang lumulutang sa harap ng bintana sa 10 oras ng gabi. Isang araw, bigla na lang nawala si Mara. Hindi siya pumasok ng 1 linggo. Hindi rin siya umuwi at kahit ang kanyang mga magulang ay di alam kung nasaan siya. Si Lena, bagamat natatakot, ay nangakong hahanap ng sagot. Sa kanyang pag-imbestiga, napansin niyang tila may pattern, lahat ng mga batang nawawala o nagkakaroon ng problema ay may direktang koneksyon kay Ginang Celestina. Tila ba isa itong siklo ng pagkawala na dumadalas tuwing kalagitnaan ng buwan? At lahat ng ito ay patuloy na nangyayari nang walang sinuman ang kayang magsumbong o magturo sa dahilan.
Sa desperasyon, isang gabi, palihim na bumalik si Lena sa paaralan. Dala ang flashlight, lumakad siya sa madilim na pasilyo ng silid-aklatan patungo sa lumang silid ng mga guro. Naroon, sa isang sulok, may pintuan na tila hindi napapansin ng kahit sino. Inilapit niya ang kanyang kamay at dahan-dahang binuksan ito. Dito nagsimula ang matinding kababalaghan. Sa pagbukas ng pintuang iyon sa lumang bahagi ng paaralan, bumulaga kay Lena ang isang silid na punong-puno ng alikabok, lumang kasangkapan, at mga bagay na tila nabibilang sa ibang panahon. Ngunit ang pinakanakakakilabot ay hindi ang itsura ng silid, kundi ang damdaming bumalot sa kanyang buong katawan, malamig na hangin, mabigat na pakiramdam, at tila ba may mga matang nakatingin sa kanya mula sa dilim. Sa gitna ng silid ay may altar na yari sa itim na kahoy. Sa ibabaw nito ay may mga bagay na hindi karaniwang makita sa paaralan, tuyong dahon, lumang libro na may kakaibang sulat, garapon na may laman na tila laman loob, at mga larawang may pangalan sa ilalim, pawang mga estudyante ng eskwelahan. Nang mapansin niya ang isang litrato ni Mara, halos mawalan siya ng hininga. Nasa altar ang kaibigan niyang nawawala. Biglang pumasok sa silid ang isang anino. Mabilis na nagtago si Lena sa likod ng isang lumang estante. Sa mga siwang ng kahoy, nakita niyang si Ginang Celestina ay pumasok, may daladalang itim na kandila at isang lalagyan ng pulbos na nakita na rin niya noon. Nagsimula na itong magsalita ng mga katagang hindi maintindihan, ang parehong wika mula sa kanyang panaginip. Habang binibigkas ang mga iyon, isa-isang nagliyab ang mga kandila sa paligid ng altar kahit walang sinindihan. Sa bawat apoy na sumiklab, isang larawan ang parang natutunaw hanggang sa dumating ito sa larawan ni Mara. Napansin ni Lena na habang natutunaw ang larawan, unti-unting lumilitaw ang anino ng kaibigan niya sa salamin sa likod ng altar, umiiyak, nakatali, at tila sumisigaw. Hindi na siya nakapagpigil. Mula sa kanyang pinagtataguan, lumabas siya at sumigaw, "Itigil mo yan." Nasaan si Mara? Nagulat si Ginang Celestina, ngunit hindi ito kinabahan. Sa halip, isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. "Aba, matapang ka. Hindi lahat ng estudyante ay umaabot sa silid na ito," ani ng guro. "At hindi rin lahat ay lumalabas na buhay." Nang hihina man sa takot si Lena, pinilit niyang lumapit sa altar. Nakita niyang may isang lumang aklat sa ibabaw nito. Nakasulat sa pabalat ang salitang, "Sumpa ng dugo." Dito niya nabasa ang lihim, si Ginang Celestina ay hindi isang ordinaryong guro, isa siyang nilalang na isinumpa ng matagal na panahon. Isa siyang tinatawag na tagapangalaga ng kaaral, isang uri ng nilalang na kailangang mag-alay ng kabataan kada ilang dekada upang mapanatili ang kanyang lakas, ganda, at kapangyarihan. Ang paaralan ay hindi lamang institusyon ng kaalaman, ito ay naging sakripisyo ng henerasyon. At ang altar na iyon ang naging sentro ng ritual. Ngunit may paraan para putulin ang sumpa, ang isang pusong walang takot, isang estudyanteng tunay na nagmamahal sa kaibigan, ay kailangang bawiin ang larawan mula sa apoy, at sirain ang aklat bago ito tuluyang lamunin ng apoy ng ritual. Kahit nanginginig, agad na inabot ni Lena ang larawan ni Mara mula sa altar, nasunog ang kanyang daliri sa apoy, ngunit hindi niya ito binitiwan. Sabay hinarap niya ang aklat at itinapon ito sa sahig. Sa kanyang buong lakas, dinaganan niya ito ng isang bakal na upuan. Nagsimulang umuga ang buong silid. Ang altar ay nagbitak, ang mga kandila ay namatay, at ang sigaw ni Ginang Celestina ay umalingaw-ngaw, hindi sa anyo ng tao, kundi ng isang nilalang na nawalan ng kapangyarihan. Nang magising si Lena, nasa klinik na siya ng paaralan. Hawak-hawak niya ang kamay ni Mara, na ngayon ay gising na rin. Wala silang maipaliwanag, ngunit batid nila na may maliwanag silang pinagdaanan. Si Ginang Celestina. Wala na sa talaan ng paaralan. Wala sa faculty list, wala sa record ng mga tauhan. Parang hindi siya kailanman umiral. Ngunit alam ni Lena at ng kaibigan niyang si Mara na totoo ang lahat. Hindi sila kailanman makakalimot sa gabi ng pagbubunyag ng lihim ng lumang silid. At alam nilang hindi pa doon nagtatapos ang kwento. Lumipas ang ilang araw matapos ang kaganapan sa lumang silid. Tila normal na muli ang lahat sa eskwelahan. Bumalik na sa klase si Mara, ngunit kapwa silang dalawa ni Lena ay tahimik, hindi dahil sa takot, kundi sa kaba na baka may susunod pang mas malalim na lihim ang lumulutang sa ibabaw ng katahimikan ng kanilang paaralan. Isang umaga, bigla na lamang ipinatawag ang buong klase para ipakilala ang bagong guro. Pumasok sa silid ang isang babae, matangkad, maputla, at may malaporselanang kutis. Nakasuot ito ng modernong kasuotan, malinis at kagalang-galang ang tindig.
Nagpakilala siyang si Enze Lavinia de los Reyes, isang special instructor, mula sa ibang sangay ng Department of Education na umano'y ipapadala para sa bagong programa ng paaralan. Ngunit sa unang tingin pa lang, ramdam na ni Lena ang kakaiba kay Enze Lavinia. Hindi lang ito dahil sa malamig nitong titig o ang kanyang boses na parang may halong bulong, kundi dahil sa panaginip niya noong gabi bago ito dumating. Sa kanyang panaginip, nakita niya ang isang babaeng tila hawig kay Ginang Celestina, ngunit mas bata, mas elegante. Sa paligid ng babae ay mga aninong sumasayaw, tila mga nilalang na sumusunod sa utos. Nandoon din ang altar na kanyang sinira, ngunit ngayon ay buo muli. Pagkagising niya, akala niya'y epekto lamang ng trauma hanggang sa makita niya si Enze Lavinia sa mismong harap ng klase. Parehong-pareho. Mga kakaibang pangyayari muli-muling nakapansin ng mga pagbabago si Lena. Sa bawat klase ni Enze Lavinia, tila ba unti-unting nawawalan ng gana ang mga estudyante. Sa una ay antok lamang, hanggang sa nagkaroon ng insidente, si Jomar, isa sa kanilang kaklase, ay biglang nawalan ng malay sa kalagitnaan ng leksyon. Idineklara itong pagod lamang, ngunit hindi iyon ang totoo. Sinundan ni Lena si Enze Lavinia, minsang ito'y naglakad papunta sa likod ng paaralan. Gamit ang kanyang cellphone, kinuhanan niya ito ng video. Ngunit nang silipin niya ang kuha, imbes na mukha ni Lavinia ang makita, isang anyong itim, walang mata, walang mukha, ang nasa frame. Tila usok o aninong hindi pangkaraniwan. Hindi nagtagal, muling may nawala. Isang estudyante mula sa ibang seksyon. At kasunod nito, ang panibagong panaginip ni Lena, nakatayo si Enze Lavinia sa ibabaw ng isang altar, suot ang itim na bestida, nakapalibot sa kanya ang mga bata, wala ng mukha, parang binalatan. Pagbabalik ni Mang Castor sa gitna ng kaguluhan, bigla na lamang bumalik si Mang Castor, ang matandang janitor na una niyang pinuntahan noong nagsimula ang mga kababalaghan. Ngunit hindi na ito tulad ng dati. May pilat na ang kaliwang mata at hirap na itong magsalita. Nang makausap niya ito ng masinsinan, sinabi nitong, hindi mo dapat sinira ang aklat, hindi pa tapos ang sumpa. Ayon kay Mang Castor, ang pagsira ni Lena sa aklat ay nagpalaya lamang sa espiritu ni Celestina, ngunit hindi nito pinutol ang kasunduan. Ang nilalang na nasa likod ng lahat ng ito ay mas matanda pa sa eskwelahan, isang espiritong dilim na matagal nang naghahanap ng bagong katawan para maipagpatuloy ang kanyang pagdomina. At si Enze Lavinia, ayon kay Mang Castor, ay ang bagong sisidlan. Paglalim ng misteryo, napansin ni Lena na tuwing gabi, ang mga ilaw sa faculty room ay bukas kahit sarado na ang paaralan. Nang minsang sumilip siya sa bintana, nakita niya si Enze Lavinia nakaluhod sa harap ng altar, muli, at nagsusulat sa lumang aklat. Ang parehong aklat na nasira na niya. Naisip niyang may koneksyon ang guro sa lumang silid. Binalikan niya ang lugar, ngunit nagulat siyang wala na ito. Pinalitan na ito ng bagong extension ng building, tila ba ginawang modernong classroom ang dating lihim na lugar. Ngunit hindi siya nilinlang ng itsura. Sa ilalim ng sahig, nadarama pa rin niya ang presensya. Gumamit siya ng papel at lumang mapa mula sa library. Doon niya na lamang may lumang bodega sa ilalim ng silid-aralan, isang bodega na ipinasara at tinakpan ng simento matagal na ang nakalipas. Pagtitipo ng mga kaalyado, hindi na niya ito kayang harapin ng mag-isa. Kinausap niya si Mara, pati na rin ang dalawa pa nilang kaibigan, sina Alvin at Clarice. Ibinahagi niya ang lahat, pati ang lumang video footage. Sa simula, duda ang mga ito, pero matapos makita ang video na may aninong nilalang sa halip na guro, naniwala rin sila. Binuo nila ang plano, kailangan nilang muling buksan ang lumang silid o ang bagong extension at hanapin ang pinagmumulan ng kapangyarihan ni Lavinia. Kailangan nilang malaman kung paano ito mapipigilan bago pa may mawala na naman. Ngunit may babala si Mang Castor, huwag kayong basta-basta lalapit. Hindi siya tao at hindi rin basta-basta mapapatumba. Tinatayang panganib sa mga sumunod na araw, nagsimulang mag-iba ang aura ng buong paaralan. Hindi lang mga estudyante ang apektado, kundi pati ilang guro na tila nawawalan ng sarili. Ang mga halaman sa paligid ng paaralan ay natutuyo, ang hangin ay tila mas mabigat. Tila ba ang mismong lupa ay sinasalanta ng presensya ni Enze Lavinia. At isang gabi, nakatanggap si Lena ng sulat, walang pangalan, walang lagda. Nakasulat lang dito, hindi mo na ako mapipigilan. Ang paaralang ito ay akin na. Nang sumapit ang huling gabi, bago muling angkinin ng dilim ang buong paaralan, lalong bumigat ang atmosfera.
Nagtipon-tipon sina Lena, Mara, Alvin, Clarice, at ilang piling guro sa isang madilim na silid sa ilalim ng bagong extension na dating lihim na silid ng paaralan. Doon nila inihanda ang kanilang plano upang labanan ang puwersa na pinamumugaran ni Engie, Lavinia, ang bagong guro na kinukubkob ng isang sinaunang sumpa. Ang huling paghahanda habang ang malakas na unos ay unti-unting sumasapit sa labas, ang grupo ay masigasig na naghahanda sa isang ritual laban sa dilim. Ipinulot nila ang mga lumang aklat na may tagubiling kailangan upang labanan ang sumpa, at pinaghalong dasal at antigong panagang mula sa mga ninuno ang kanilang isinagawa. Sa isang sulok ng silid, isinabit nila ang mga anting-anting, bawang, at mga banal na larawan upang labanan ang malamig na presensya. Ang bawat isa ay may daladalang kandila na sa mata ng mga matatanda ay tutulong upang puksain ang anino ng dilim. Hindi tayo basta-bastang haharapin ang puwersa na ito, bulong ni Alvin habang inayos ang kanyang mga kagamitan. Kailangan nating maging matatag, hindi lamang sa katawan kundi pati sa puso. Sumang-ayon si Clarice dahil alam nating ang buhay ng ating mga anak at ng paaralang ito ang nakataya. Hindi nagtagal, dumikit ang mga ulap sa gabi at nagtakip sa buwan, mistulang hinahawakan ng kadiliman. Kasabay nito, unti-unting lumalakas ang hangin, naramdaman ng lahat ang pagbago ng panahon. Sumulpot ang marahang kaluskos sa labas ng gusali, isang paalala ng paparating na labanan. Ang pagdating ni Engie, Lavinia sa gitna ng gitna, naramdaman nilang may paparating. Isang malakas na pag-ungol ang pumuno sa katahimikan ng silid, at ilang sandali pa'y nagbukas ang pinto. Lumakad papasok si Engie, Lavinia, o tila ito'y lumulan. Ang kanyang itsura ay nagbago, ang makinis at modernong anyo na unay kaakit-akit ay napalitan ng isang mapaniil na anyo ng isang anino. Ang kanyang mga mata ay tila naglilihim ng matinding galit at kalungkutan, at ang kanyang tinig ay parang dumadaloy na usok na puno ng sumpa. Ngayong gabi, ang paaralang ito ay magiging tagpuan ng paghuhukom, malakas niyang sinabi sa katahimikan. Ang kanyang boses ay hindi na katulad ng dati, ito ay naglalaman ng kapangyarihan ng mga ninuno at ng isang puot na matagal nang nakatago. Hindi nakatiis si Lena. Lumapit siya, hawak pa rin ang labi ng larawan ni Mara, ang larawan na minsang nagbigay daan sa kanilang paglaban sa sumpa. Hindi ka na namin papayagang maghari ng walang laban, sigaw niya, ang tinig niya ay puno ng determinasyon. Unang yugto ng labanan biglang nagbukas ang radyo ng hangin, mula sa kadiliman ay sumulpot ang mga elemento ng kalikasan. Ang kandila ng bawat isa ay nagningning ng sabay, pinag-isa ng liwanag na tila sumasalubong sa pagsalubong ni Engie, Lavinia. Sa kanyang paggalaw, mga anino ang nagpalit sa anyo, at sumayaw-sayaw ang mga malalamig na ulap sa kanyang paligid. Ang mga estudyante sa loob ng paaralan, kahit na nakadikit na lamang sa mga pinto at bintana, ay nakarinig ng mabibigat na yapak. Hindi nila alam kung sapat na ba ang kanilang nakikita para magtago, subalit alam nila na ang huling pagkakataon ay dumating na. Sa labas, sumabog ang malakas na dagundong ng kulog, kasabay ng pag-iyak ng hangin na may dalang mga luhang matagal nang nakatago. Si Mang Castor, na noon pa man ay nagbigay babala, ay kasama na rin sa kanilang grupo. Ito na ang oras na ating kinatatakutan man, kailangan natin itong tapusin ngayon, sigaw niya habang inilalagay ang huling piraso ng ritual sa altar ng pag-aalburuto sa espiritu. Ang pagharap ng dalawang puwersa sa gitna ng labanan, dumating ang sandaling puno ng tensyon, ang pagharap ni Lena sa anino ni Engie, Lavinia. Habang ang mga matatalim na ilaw ng kandila ay nagtatangkang pagalingin ang kadiliman, nagbago ang anyo ng nilalang. Unang sumulpot ang imahe ni Ginang Celestina, ang orihinal na anyo ng espiritu, na nagpipinta sa hangin ng malagim na mga salita at sumpa. Doon, naalala ni Lena ang kanyang panaginip, ang sumpa na kailangang sirain, upang mapawi ang puot ng lumipas na siglo. Hinding-hindi ka na kami pagpapapailalim, sigaw ni Lena habang inilabas ang larawan ni Mara. Ipinagbubulay ang isang lihim na simbolo ng pagkakaisa ng mga naiwang kaluluwa ng paaralan. Ang larawan ay kumislap sa liwanag ng kandila, tila ba naglalaman ng dating kapangyarihan ng mga ninuno. Sa isang iglap, may humampas na enerhiya mula rito patungo kay Engie, Lavinia, na naggiba ng taglay na sumpa. Sumiklab ang labanan sa pagitan ng liwanag at dilim, ang bawat pag-agos ng liwanag ay naglalantad sa mga lihim ng kadiliman, at bawat haplos ng anino ay sinusubukang puksain ang pinagtibay na pag-asa ng grupo. Naglaban ang mga salita ng dasal at ang mga bansang tinig ni Lavinia na nagmumula sa kalaliman ng kasaysayan. Ang kisam ng silid ay yumanig, mga antigong larawan at lumang aklat ay nahulog sa saliw ng nagaganap na labanan.
Ang tagumpay ng liwanag matapos ang tila walang katapusang minuto ng pakikipaglaban, unti-unting nag-iba ang agos ng laban. Naramdaman ni Lena na ang mga elemento ng kalikasan, ang malakas na hangin, ang naglalagablab na kandila, pati na rin ang dasal ng mga guro at mga magulang na lumitaw sa alaala, ay sumanib puwersa laban sa sumpa. Sa bawat pagbigkas nila ng sagradong panalangin, parang hinila nila pabalik ang anino, pinipigil ang kapangyarihan ni Enje, Lavinia. Unang naghupa ang anino sa labas ng silid, tila pinanghihinayang ang natitirang puwersa. Sa isang matinding pagsabog ng liwanag, sumigaw ang buong silid. Ang puwersa na noon ay di magawang pigilan ng kahit anong bagay ay tuluyang naparalisa, at si Enje, Lavinia, kasama ang aninong bumabalot sa kanya, ay unti-unting nabuwal sa lupa. Habang nagpapalitan ng hininga ang magkabilang panig, si Lena ay tahimik na lumapit sa altar na siyang pinagmulan ng sumpa. Kinuha niya ang natitirang piraso ng aklat na dati sinubukan na niyang wasakin. Ngunit ngayong gabi, pinatunayan ng liwanag na ang binuong pag-asa ay higit na malakas kaysa sa sumpa. Ginamit niya ang larawan ni Mara, kasama ang isang huling panalangin na pinanghahawakan ng buong grupo, at ipinukol ito sa isang matinding pagsabog ng enerhiya, tulad ng huling hampas na nagpatigil sa lahat ng anino. Ang espasyo ay nabalot ng katahimikan. Unti-unti, nanumbalik ang liwanag sa paligid, at ang malamlam na anyo ni Enje, Lavinia ay unti-unting naglaho, na parabang ginawang abo ng hangin ang natitirang puwersa ng sumpa. Ang mga ilaw ng kandila ay muling yumabong, naglaho ang malamig na presensya, at ang bagong extension ng paaralan ay muling nakaramdam ng tunay na kapayapaan, kahit pansamantala lamang. Pagkatapos ng labanan sa paglipas ng mga oras, nakaupo ang grupo sa isang panibagong umaga. Bagaman nanghina ang katawan at pagod ang isipan, naghari ang pag-asa. Nakatitig sina Lena at Mara sa isa't isa sa katahimikan ng umaga, isang tahimik ngunit makahulugang sandali ng tagumpay. Alam nilang ang laban na iyon ay hindi lamang laban para sa kaligtasan ng paaralan, kundi laban para sa kinabukasan ng bawat batang naghahangad ng liwanag at pag-asa. Si Mang Castor, na noon pa man ay nagbigay babala, ay nangakong patuloy na babantayan ang paaralan. Ang bawat guro at estudyante ay nagtipon-tipon upang muling ayusin ang mga nasirang kagamitan, at sa pagtutulungan ay naipakita nila ang tunay na diwa ng pagkakaisa. Ang gabi ng pagtatapos ay naging simula ng panibagong kabanata. Ang sumpa na bumabalot sa paaralan ay tuluyang napagtagumpayan, ngunit ang alaala ng karanasan ay mananatiling paalala na sa bawat dilim, laging may liwanag, at sa bawat pagsubok, laging may pag-asa. Lumipas ang mga linggo matapos ang marahas at mahiwagang pagpanaw ni Madam Erlinda. Ang dating katahimikan sa paaralan ay unti-unting bumalik, ngunit hindi maitatangging naiwan ang bakas ng kanyang presensya, hindi lang sa lumang silid na ngayoy ginawang bodega, kundi pati na rin sa mga puso ng bawat estudyante at guro na nakasaksi sa mga pangyayaring naganap. Ang panibagong simula muling nagbukas ang klase, at may mga bagong gurong ipinadala sa liblib naming paaralan. Isa sa kanila ay si Maam Karina, isang mabait at batang guro na tila ba kabaligtaran ni Madam Erlinda. Puno siya ng sigla at halakhak, at mabilis na nakuha ang loob ng mga bata. Ngunit sa kabila ng kanyang presensya, parang may aninong laging nakasunod sa kanya, na parabang pinagmamasdan siya ng isang matang hindi mo makita. Si Mang Berto naman, na ngayoy tumatayo na ring tagapangalaga ng paaralan, ay hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga nangyari. Laging may bitbit siyang bawang sa bulsa, at naglagay pa ng mga dahon ng bayabas sa apat na sulok ng eskwelahan bilang panangga. Kahit medyo tinatawanan ng ilan, hindi niya ito inalintana. Mas mabuti na ang sigurado, anya. Mga panaginip at alaala si Jenny, na dating pinakamalapit kay Madam Erlinda, ay nagsimulang magkaroon ng kakaibang mga panaginip. Sa kanyang mga panaginip, laging naroroon si Madam, nakaupo sa lumang silya sa silid aklatan, nakangiti, ngunit may matang puno ng lungkot at panghihinayang. Minsan, tinatawag siya nito, Jenny, anak tulungan mo ako, hindi niya maintindihan kung panaginip lamang ba yon o may gustong iparating si Madam mula sa kabila. Isang gabi, naglakas loob siyang puntahan ang lumang silid, bitbit ang kanyang lumang diary. Doon, sa kahabaan ng katahimikan, muling naramdaman ni Jenny ang malamig na ihip ng hangin na parabang may espiritong humihiling ng kapatawaran. Pagwawakas ng sumpa habang binubuklat ni Jenny ang diary ni Madam, natagpuan niya ang huling pahina na tila isinulat ilang araw bago ito mawala. Nakasulat doon, kung darating ang gabing ako'y tuluyang mawala, sana'y may isa sa inyo ang makaintindi na hindi ako ganap na masama.
Ang aking ginawang kasunduan ay bunga ng isang matinding pighati. Hindi ko intensyong saktan ang sinuman. Nais ko lamang itama ang kahapon, kahit mali ang paraan. Umiyak si Jenny sa nabasa. Sa kabila ng lahat, nadama niya ang bigat ng pinagdaanan ni Madam, ang pagkakalugmok, ang paghahanap ng kahulugan, at ang pagnanais na maitama ang nakaraan kahit huli na. Inilagay niya ang diary sa gitna ng silid at nagsindi ng kandila. Tahimik siyang nagdasal, humiling ng kapatawaran para kay Madam, at para sa lahat ng napinsala sa kaguluhang idinulot nito. Mga pagbabago sa bayan simula noon, napansin ng mga taga-baryo na tila mas magaan na ang paligid. Wala nang mga ulap na tila mabigat sa umaga, at ang mga bata ay muling nagtatawanan sa bakuran. Maging ang punong malapit sa paaralan na dati tuyot at marupok, ay unti-unting nagkabuhay muli. Si Ma'am Karina, si Mang Berto, at si Jenny ay nagtulungan upang baguhin ang imahe ng paaralan mula sa isang lugar na puno ng takot at kababalaghan, patungo sa isang kanlungan ng pag-asa at edukasyon. Naglunsad sila ng programa tungkol sa lokal na kultura, kasaysayan, at kababalaghan, hindi upang takutin, kundi upang ituro ang aral ng kabutihan, katapangan, at pagpapatawad. Epilogo, ang silid na isinara bagamat muling isinara ang lumang silid aklatan, hindi na ito tinuring na lugar ng kasamaan. Bagkus, ginawa itong isang alaala, isang sagradong espasyo kung saan nakaukit ang kwento ni Madam Erlinda, isang gurong minsang napariwara, ngunit sa huli ay nagpahiwatig ng pagsisisi at pagnanais ng kapatawaran. Tuwing hapon, si Jenny ay tumatambay malapit sa silid at nagbabasa. Sa kanyang puso, dala niya ang alaala ng isang guro na bagamat naging kasangkapan ng kadiliman, ay hindi rin tuluyang naiwan ng kanyang pagiging tao. At tuwing gabi, kung tahimik na ang paligid at malamig ang hangin, may mga bulong na naririnig mga salitang tila galing sa isang kaluluwang lumaya na, "Salamat." Jenny ni